tulubagon. Okay? So, sa atong kinabuhi, natay tulubagon at tubangan sa Dios, natay tulubagon sa atong kaugalingon, natay tulubagon sa mga tao sa ato ang palibot. No, matud pa, no? Life is a test, life is a trust, life is a steward. So, kung mayroong accountability, ang imong life diri sa earth, no, is i-account ang imuhang stewardship, i-account ang imuhang trust, i-account sa Ginoo ang mga trials through test, and every day sa ato ang life, no, i-account gyud ta. That is the purpose for living. Mo nay hinungdan nganong naata diri sa earth, because ang life is a series of tests. Bisag unsaon nato makapasarta exam na pod, no? Series of tests. And life is a trust. Buot pasabot manghigala, gipialan ka lang, dayon tan-awon ang imuhang confidence o giunsa nimo pag-take care ang life. So, kitang tanan mga tubang gyud sa Dios. Nagitay tulubagon sa Dios. Tanan natong gihimo sa tago. Okay? So, una, atong lantawon ang biblical accountability. Okay? Naitulo ka butang nga ato ang kuha ag reference sa ato ang series karon. Magsugod ta aning accountability to God, accountability to others, and accountability to yourself. So, naatay tulubagon sa Dios, naatay tulubagon sa mga tao sa atong palibot, apil na diha ang ato ang mga anak, atong mga loved ones nga naglantaw sa tua, and naapotay tulubagon sa personal natong kinabuhi kung giunsa nato, no? Paghatag glory ang Ginoo, unsa naghatag impact ang grasya sa Ginoo sa tuang life, no? So, pasabot kung ang tao o usa ka Kristohanon nakasabot siya niining accountability, naagi lahi nga flow sa iyang life, no? Naagi siya gitawag power, gitawag tanag the power of accountability. Naagi siya dako kayo nga impact. Okay? So I hope no kani nga series maghatag ni dako kayo nga change. Sobra pa ni sa New Year's resolution. Careful ta sa atong mga lihok. Kay nga naman, accountable ta sa mga taong galantaw sa ato. Pwede man good nga ang tao may impyerno tungod sa imo, and accountable ka na. Okay? Pwede nga ang tao mas stumble, mabackslide tungod sa imo, ug accountable ka na. Okay? So kitang tanan na ay gitawag na tulubagon sa Ginoo. Muna, depende sa imuha unsaon nimo paggamit ang life. You can live powerful o baka mag-live ka nga i-account ang imuhang life, dako kaayo ka og tulubagon. Okay? So, ang definition sa biblical accountability, okay? Kay tungod, accountability is the tool that God uses to make His people great. Ang mga great men in the Bible are the men of accountability. Accountable sila sa tanan nilang mga action, o mga decision sa life. So, accountability means taking responsibility of one's own action, and making a conscious choice. Kanang word nga conscious choice, kabalo ka sa imong gibuhat, imong gidesisyonan, no? Making a conscious choice of allowing God and others to help in accomplishing what is right. So, meaning, imong saluon ang responsibilidad sa imuhang mga gibuhat, ang imuhang gidesisyonan, ang imuhang giplanuhan, ang imuhang kumbaga, lihok nga gipakita.
tungod ni ana manghigala manubag ka sa tanan nimong mga desisyon. Okay? So mauna siya ang gitawag na to biblical accountability. So muna atong i-trace karon kay kung makasabutan ini, kung makabalutan ini, I do believe na ay lahi nga lihok, di ba? Kanang pagkabalo ka kinsa ang Ginoo nga atong gialagaran, kung kabalo ka kinsa ang Ginoo nga atong gialagaran, kung musaad ang Ginoo makita tag alas 9, bisan pag di siya maabot, pero kailaman ka sa imong kasaad, kabalo jud ka nga maabot gyud to, muhulat jud ka. Okay, murag inana ba? So anaw nato ning accountability to God. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter, no? Ang katibuk ang lihok atong gipanghimo diri sa kalibutan. Mao ni ang giingon ni Solomon gikan sa kaalam nga gihatag sa Dios. Fear God and keep His commandments. Two things nga dapat bantayan nato sa atong pagkinabuhi. Fear God, no? Kahadlukan ang Dios. Dili ni nga mahadlok kamudagan ta. This is a reverential fear. Fear God. Kahadlok nga may respeto. Wide kay ni nga accountability sa atong kahadlok sa Ginoo. Meaning, manginabuhi tang matarong, respetuon og ilho nato i-acknowledge ang iyang pagka-Dios. Hataga nato sa tanang pasidungog accomplishment nga atong naangkon sa kalibutan ug ibalik sa Ginoo. Ikaduha, keep His commandments. Ang mga instruction, ang mga pamaagi sa Ginoo atong sundon, for this is the duty of all mankind. Mao nay reason nganong naa ka nining kalibutana. Mao nay reason nganong nag-exist ka. Mao nay hinungdan nganong nanrabaho ka. Nanrabaho ka para naa kay support o masuportaan ang imong pag-alagad sa Ginoo. Ha? Klarohon ako. Naga-income ka na kay mayong lawas para mahimong quality ang imong pag-alagad sa Ginoo. Gitagaan kag sakyanan, nganong gitagaan kag sakyanan para mas dali sa imo ang pag-alagad sa Ginoo. Gitagaan kag kaalam para makasabot ka sa tanang plano sa Ginoo. Tanan nga imong naangkon diri sa kalibutan, manghigala, your whole duty, no? Mao na siya nga ang common denominator is to fear God and to obey His commandments. Ngano man, for God will bring every deeds into judgment. Kay maabot ang time, mga tubang tang tanan sa Dios. Pag atubang nato sa Ginoo, unsay imong gihimo sa sakyanan nga akong gihatag? Lord, akong gigamit sa Bible study. Pero may gisuroy-suroy lang nako, Lord, na every deeds, tanan atong gihimo, mo account ta sa Ginoo. Mga tubang ta sa Dios. Muna, last week, nag-dedicate ko usa ka sakyanan. Gwapo kayo ng sakyanan. Ang point ako diri, tanan ta, daghan sa to, magpa-dedicate og tindahan, establishment, no, balay, motor, no, gwapo kayo. Lami ba yan yung mag-dedicate po ta, no? Kaya marabag na kayo na-accomplish. Kabalo mo sa danger sa dedication, nagpa-dedicate ka kay gihimo nimong murag CCTV ang Ginoo. Nagpa-dedicate ka para bantayan sa Ginoo. Nagpa-dedicate ka para naay swerte kay gidedicate para sa Ginoo. Mali day na siya. Nagpa-dedicate ka kay nagpasalamat ka nga kaning butang gihatag sa Ginoo, mahimong part or support sa imong pag-alagad sa Ginoo. Siya ang tool para mahimong quality ang imong pag-alagad sa Ginoo.
Kay pag mo account na ang Ginoo, pag atubang na to sa Ginoo, tanan nga imong gihimo, kanang mga naangko nimo sa imong palibot, kwarta, gamit, pamilya, tanan, mga yuta, unsa pa diha, mga supporting document lang na para ang imong pag-alagad sa Ginoo mas ma-quality na hinuon. Kabalo mo unsay nahimong sad result? Imbes gitagaag motor para mas madali ang pag-alagad sa Ginoo, nakababag na hinuon ang motor. Nahimo na hinuon siyang hindrance. Imbes gitagaag sakyanan para ang mga pamilya madala sa simbahan, ang sakyanan nahimo na hinong babag sa pagpangalagad sa Ginoo. May patong naglakaw kay napay time. Okay? So mo na gitawag na tog accountability. Paninglan ka sa Ginoo sa tanan nga iyang gihatag sa imo. Paninglan ta. Naay dapat kabalutan nganong gitagaan tag balay, nganong gitagaan tag yuta, nganong gitagaan kag profesyon, nganong gitagaan kag kaalam, nganong mas talented ka kaysa iyaha. Tanan ta i-account sa Ginoo. Ang Biblia nagaingon, no? Including every hidden thing. Tanan gyud natong aksyon, tanang tinago. Good or evil. Maayo or di maayo, wa gyoy sekreto diha sa Ginoo. Dili ka pwede tungod niya, tungod nako, tungod sa ilaha, wa gyud tay ma-blame. Okay? Kay naatay accountability sa Ginoo. Okay? Galatians chapter 6 verse 1 hangtod sa verse 2. Okay? Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, kung naaday madakpan sa sala, okay? Nay masakpan nga nakasala o nay nakakita nga nakasala. No? Kung ako nakakita ko nga iyang gikuha ang 1,000 dito sa cabinet, nakakita ko, magsugod ang imong accountability. Kung dili ko to isumbong, mo account ko sa Ginoo kay ngano man. Kung di na ko siya i-confront, mura na ko siya gitolerate padayon pagpangawat. Mas may paywa ko kakita. Okay? So naakoy accountability. Duulon ug badlungon. Okay, ingon dito sa Biblia, if someone is caught in a sin, ikaw ang subject who live by the Spirit, kung maghang tinuod nga Kristohanon, should restore that person gently. Anong gibuhat man na nimo? Kabalo ba ka sa imong gihimo? No? Dapat i-restore. Dadon siya balik siyang relasyon sa Ginoo. Okay? Tungod sa kalisod, tungod sa inani. No? Either nasakpan siya sa immorality, nasakpan siya sa bisyo, nasakpan siya sa compromise, whatever, no? Caught in sin, nadakpan siya. Okay? Na yung mga precaution dito, careful po ta sa atong pag-restore sa ilaha. Kaya ingon dito sa verse 2, carry each other's burden. Ang iyang problema, nahimo na po nimong problema ron. Siya ramaon tayo nagkamali, nahimo na po nimong problema. Kaya nga naman, accountable ka sa iyang life. Okay? So, in this way, you fulfill the law of Christ. So, mao na manghigala, there is a church, magtinabangay ta. Kung nakita nimo kaning igsuon nga nagka-problema, ayaw i-chismis. Kaysa imong pag-chismis, na backslide siya kay wa nimo ma-validate ang issue, sa imong pag-chismis, sa iyang pagkawala, manubag ka adto. Ikaw ang accountable adto. Kabalo ka kanang usa ka tawo na stumble tungod sa imo, nakasulti kag sakit. Sapog ka, murang pagkagnaong og kwarta. Uy, nakabalita ka nga, niabot ang storya, wala search, gigingnan doon yung mugnaong kwarta. Unya, mingon kag, problema na to niya. Abi nako, mature siya. Ang mature, mudawat bisag sakit. Ay, nako, accountable ka adto. Accountable ka, nga naman, unsa ingon sa pulong sa Ginoo, biyai imong offering, isettle na imong brother, balik ka, mualagad ka sa Ginoo. Dapat adtuon mo siya. Mga kag sorry
Sorry kayo, bro. Medyo na overwhelmed lang ko, medyo na ano lang ko sa akong gitubag. Pero di ginako to intention nga inanoon ka. Kung di niya dawaton imong sorry, you've done your part. Okay, mapakyas magyud ta. Pero manubag ta adto. So tanan kung naay mga tao na wala sa church, unya kabalo ka nga nawala siya tungod nimo. No? Nabi kayo nadungog ana. Nakoy nadungog ana nga si sister nagsaad sa kuha sa iyang 500 niya, wa jud ko bayri, gilibak pa ko. Imagine, 500 ra ang kantidad niya, gilibak pa siya, pautang-utang siya niya paguman. Inana ba? Sus, di jud kaganahan mo simba oy. Imagine nimo tungod lang sa 500 ang iyang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo nawala. Okay? So, magbantay ta. Dapat accountable ta sa mga tao sa atong palibot. No? Paguman og outreach gahapon, siyempre mga karaang team dia, ga-joke-joke lang dia, nya murag naa naman sila joke nga murag murag hait naman to nga joke. Ayon ko, yan ay bag-o ba? Naku, oy, mas tambol ko. Nangita ako pamaagi nga, muundang sila. Kay, makaingon siya, abi na ako ning mga born again, nga bag-o na ni, mga kami mga pastor usay magtapok ba, mawa among pagkapastor, among mga storya ba, mga storyang kanto gani. Ngayon ko, basta na mga disciple mo sulod. Magbantay ta kay mga backslide ng mga tao sa ato. Kung ikaw ang tao nga naka-understand sa word accountability, imog yung bantayan imong self. Okay? I-reserve or i-preserve nimo kay nagbitbita sa pangalan sa Ginoo. So muna gingon dinhi sa Galatians chapter 6, this way you fulfill the law of Christ. Gifulfill nimo ang mga gusto nga mahitabo sa Ginoo. So concern ta sa isa't isa. Okay? Concern ta sa isa't isa. Hallelujah. Romans chapter 14 verse 12. So then each of us shall give account of himself to God. Na, butindog ta, tubangan sa Ginoo niya, may kag, tungod mong good niya. Kanami kag, munang naingnani ko, na, mga tubang, ba kita tanan sa Ginoo, di ka pwede ka panudlo. Therefore, let us not judge one another anymore. Kabal mo kaning chismis, nagsugod na sa judgmental spirit. Kanang judgmental spirit, once makita nimong usa ka tawo bulingit, natural na mo gitay mga preconceived opinion. Na mo ginay sa may tawhanan ni wa may pagtagad, no? Wa man naguna-una, no? Dayon ipasa dayon nimo sa pikas. Okay? Dapat careful ta. Ayaw pagdali-dali ug pasa sa pikas nga wala ni mo gi-validate. Wa man pud lang naguna-huna ni kabalong simba kana pagisuoton mga inana ba? Siguro kung sige-sige na tabangan nimo. I-correct, advice. Ayaw isulti sa lain. Nya pagsulti nimo sa lain, later nimo nahibaluan nga iyang tricycle nahulog day sa kanal. Mga inana gani kanang wag gikakabalo sa background sa story nganong naing natuto siya. Unya, napasa na nimo sa pikas. So karon pagpasa sa pikas, nan mausab na iyang paglantaw. So, naatay individual accountability. Mauna nganong dapat daw dili ta mo judge. Dili ta dapat mo judge sa mga tao nga nailahi nga kinaiya, wa kakabalo unsa siya pagpadako. Wa kakabalo nganong ingnana iyang kinaiya kay nagdako siya sa pamilya nga unbeliever, puro pamalikas, puro away, mao iyang gidak-an ug tungod niya na then mo ni struggle niya pag-abot niya diri sa church. Therefore, let us not judge anymore, but rather resolve this, not put a stumbling block or cause to fall in our brother's way. No? Murabag para sa imuha maka ano na ba? Kaning tawhana di na mo lagad sa Ginoo tungod sa ato ang judgmental nga pamaagi. Anyway, according sa psychology, kana daw mo judge ka sa uban
gipakita daw noon nimo kinsa ka. Okay, nakuha ba ko ninyo? The way ko muhatag og judgment kay Pastor Kenneth, ang akong pag-judge sa iya, nag-expose na noon kinsa ko. Okay? So, ako nung it shows unsa ko nga klase nga tao. So, pag na mga tao nga easily mo judge, sometimes, gi-judge ka niya kay binuhatan na niya. Okay? So, na mga ingnana. So, kana lang, ako nga accountable ta, magbantay ta as a Christian, kay naatay mga tulubagon at tubangan sa Ginoo. Okay? Careful ta sa atong mga lihok, careful ta sa atong mga ginahimo. Okay. Romans chapter 14, verse 10 hangtod sa 13. You then, why do you judge your brother or sisters? Ngano dong i-judge man nimo imong brothers or sisters? And why you treat them with contempt? Contempt means walay respeto, disrespect. For we will all stand before God's judgment seat. Basta gani judgment na gani, kanang mo judge na ka sa tao. Ako na-observe sa verse sa Bible, no? Automatic mo follow dayon mga tubang ta sa Ginoo. No? Hadlok ning judgmental spirit ba? Kuya day ni. Kay nga no, ang Ginoo ra man gud ang pwedeng mo judge. Muna, karon makita nimo sa Senado sa news nga bisag usaon nila atake, dili sila judge, korte lay pwedeng musulti. So kita pod, bisan pag ang usa ka tao caught in the very act sa iyang sala, wa gyapon kay katungod mohatag og judgment. Ginoo ra gyud. Okay? So at it is written sa verse 11, no? As surely as I live, says the Lord, every knee shall bow before me, every tongue will acknowledge God. Ayun, verse 12. So then, conclusion gyapon, no? Murag, therefore, so then, each of us will give an account of ourselves to God. Mangihahay gitag pangatubang, manubag kita tanan sa Ginoo. So let us, therefore, stop passing judgment on one another. Undang na putag panghukom ani, no? Okay? Mangundang na putag panglibak ani. Sometimes kana ganing libak. Okay? Ang bagong term na to anaron marites, kanang chismis. Ano ba yan na siya? Another form of judgment. Okay? Gi-judge nimo ang tao nga wala diha. Okay? Another form of judgment. So therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, mo nag-ingon nga, instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacles. Nga ang brother or sisters, makababag na hinuon sa ilaha sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, gamiton na to ng word, make up your mind. Ang atong mind gyud is open, made up ang atong mind. Kung baga, bisag unsaon, bisag si Jesus pa ang muwali sa imo pagdili, made up ang imong mind. Kung baga, huy, pagmata na. Dapat kabalo kang mali na imong gibuhat. Made up your mind. Okay? Sa Bisaya na nga term, kanang murag mabuka imong huna-huna ba? Okay? Makaamgo. Dapat ka makaamgo. Kaya ingon sa Romans chapter 12, ang tinuod nga repentance is a made up of mind. Change of mind. Ang tinuod nga naghinulsol, change of mind. Nakaamgo ka nga mali imong gibuhat. Kung sa itong yun sa prodigal son, magpakatabang na lang ko. Muuli ko sa akong balay. Muna, ma-made up ang imuhang mind. Maka-decision juga. Okay? Na made up yung mind, mo decide ka nga buhaton nimo ang tama. Okay? So, sa mga kusog kay mo hatag opinion, no? Sa mga opinionista, no? Sa mga komentarista, sa mga vloggers, no? Made up imong mind. Ayaw, bisan pagka-sure na ka, ayaw gyud igawas sa imong baba. Nakit-an ako na gabi. Klaro kayo.
bantayi, siguraduha, kay basin kanang imong judgment sa imo mubalik. Okay? There are judgment nga mo help sa right person, sa right time, o sa right place. Pag imo na ganinang isugod og katag, dayon, dako kayong stumbling block sa church. Okay? Hallelujah. So naatay gitawag accountability. Hebrews chapter 4 verse 14. For the word of God is alive and active. No, word of God ragi atong palaban ani. Sharper than any two-edged sword, penetrates the dividing soul of the spirit, joins every marrow, it judges thoughts and attitudes of the heart. Grabe. Ang pwede ragyong makapalalom, makaukay, makatanaw sa huna-huna o kasing-kasing sa tao. Ingon dito sa verse 13 na nothing in all creation is hidden from God's sight. Sa mata sa Ginoo, wala gyoy matago. Kung nakay tinaguan diha ron, wa jud kay matago. Tanang area sa relasyon, sa sala, sa gitawag natog integridad, sa honesty, kitang tanan. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him. Hubo, gyud ba, no? Kanang bare ba? Hubo. Wa gyud, hikyad gyud tanan sa mata sa Dios. And we must give an account. Manubag gyud tanan. Manubag ka sa imong anak nga wala nimo gidala sa church. Manubag ka sa imuhang papa nga wa ka nangayog pasaylo. Manubag ka sa kwarta nga imong gitaguan nga dili imo, manubag tatanan. We must give an account. In fact, ang uban sa tuwa karon nag-antos sa kinabuhi kay daghang mga area nga imong gitaguan nga wa nimo gihikyad sa Ginoo. Sa ingon ni Solomon sa Proverbs, siya nga nagtabon sa iyang sala, dili gyud mo asinso. He who covers his sin shall not prosper. So, mo na manghigala nga ang great man is a man yung nagalantaw og accountability. Gusto ka mahimong great ang imong life? Makasabuta unsa ning accountability. So, kanang mga bisyo na to, nganong nahimo matang accountable? Makita sa atong mga anak. Mga tubang ka sa Ginoo. Nganong imong anak na himong bisyoso kay nakita niya sa imo. Pag makita sa imong mga anak nga panahon sa Domingo sige kag panglaba, mamlimpyo, mamanday, mamintura, magligog iro, magatiman og baboy, nyawa ka nagsimba, budako imong anak, iya na po nang ipasa sa iyang anak. Si papa gani, si mama gani. So, ang imong pamilya accountable ka at ubangan sa Ginoo. So muna, careful kayo ta. Everything nga atong ginahimo, we can make excuses, explanation na, i-explain na sa Ginoo. Not all excuses are being honored by God. Dili tanan natong excuses sabton sa Ginoo. Because sometimes, matud pa, kung gustuhon gyud nimo nagirason. Okay? So Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ato na ning gibasa ganina, no? For God will bring every deeds into judgment, including every hidden things. Tanan natong tinago. Hasta ng mga contact number nato sa cellphone. Apil na, tinago manggihapon na, no? Tanang mga sikritong relasyon, mga tubang gid na ipangatubang ginato sa Ginoo. Kabalo ka unsaon na para ma-expose, mga ikagtabang sa Ginoo, mga ikagtabang sa imong pastor. No? Mas malipay ang pastor mahibaluan nga nakig-struggle ka na nga area. Matabangan ka, magaidan ka. Okay? So, Luke chapter 12, verse 48. Ang pulong sa Ginoo nagingon, For everyone to whom much is given, from him much will be required.
much is given, much will be required. And to whom much has been committed of him, they will ask the more. Ang background aning Luke chapter 12, connected rin siya, no? Kanang parallel rin siya sa Matthew chapter 25, katong parable of the talents. Di ba? 2 talents, dayon 1 talent, dayon 5 talents. So, sa natural laws, naman yung mga gitawag natog mga genetics, mga kaliwat-kaliwat, kani mga singer ni, kani mga talented ni, kani mga bright ni, kani among kaliwat, mga ingnani. No? So, usahay mga higala, na mga tao nga daghan kaayog mga talento. Okay? So, kung unsa ang naa sa imuha, daghan kag property, daghan kag kwarta, mo na gipasabot anang to everyone to whom much is given, daghag kayutaan gibilin sa imuha, kabalo mo, sa atubangan sa Ginoo sa accountability, mas may paywala good kay way singlon sa imo. Mas may paguywala kanami yung ikagi pinakanaan na gitanan, package na jud ka, munay hadlok. Kay daghang gihatag sa imo, wala nimo gipagamit. Okay? Nay usa ka pastor nga akong nabisitahan do sa pastor baptisto siya nga pastor nga iya kong gihatagan og 2 ka buok microphone. I remember long time ago. Siya, unsa man ni pastor? Iyon siya, dugay na ni sa akong kabinet. Basin unyag paninglan ko sa Ginoo nga maabtan ko sa pagbalik nga ako urang gitaguan. Guyaw sagsag accountability, no? I mean, simple ra ka ito nga iyang gihimo pero nakahatag dakong impact sa akong life. Kay basin daw katong microphone maabtan siya sa pagbalik sa Ginoo nga wa nagamit para sa Ginoo. US manggod gikan sa gawas ba. Sure na sure. Nya, kabalo mangyud ko no nga kanang inyong mga antik diha, no? Naman jud tay mga antik no. Maabdan gid nimo sa pagbalik sa Ginoo nya wa na gigamit. Okay? Gilubong. Muna example sa 1 talent. Maunang ningon ang Ginoo, to him much is given, much is required. Kung daghan ang gihatag sa imo, daghag paninglon sa imo. Muna ka ng mga gwapog tingog, mga gitarista, no, mga musikero, mga daghag talento, na paninglan gyud mo sa Ginoo ana kay kusog kay mo kanta dito sa videokihan. No, kusog kay mo kanta niya pang abot simbahan min kag di ko kay maulaw ko nako. Dako gyud ka. Ayay gyud, makaingon jud kag ayay. No? Kani pong daghag blessing, no? Ang guban sa inyo diri daghag blessing, wa ko ningon ihurot inyong blessing ha. Kanang naamoy mga kwarta ba? Ang uban sa tuwa diri gipang panalanginan sa negosyo sa trabaho. Unya, kusog kita mo adto sa kalibutan, ala, hatag ta to sa mga kanang mga funding sa mga kanang tabang, mga club, mga unsa diha. Nya pag abot sa Ginoo, 50 ra imong ihatag na dako kag tulubagon sa Ginoo. No? Ang 50, dako na sa wagi kwarta. Pero kung gwapo kag trabaho niya, 50 ra imong ihatag, dako, mga tubang jugas Ginoo. So, accountable ta tanan. No? Tanan ta diri, kanang imong pagdumot, accountable po kana sa Ginoo. No? Ya, dili nimo, imo lang tagu-taguan. Unya, kanang kalain, pangluod. Ang uban sa tadori, gwapo ni, buhatan tanig example ni. Ya, buhatan tadi example, magkuha tag mga volunteer diri kaning mga ha? Sa may atong mga volunteer ha? Si magkuha tag volunteer diri be si Tubi kani kay gwapo. Diri. Kaliwat na ko ni. Dayon, kuha pa tag laing gwapo diri. Si Jepte kani, at least matungan kog mga gwapo ba. Okay? Halimbawa, ako ang pastor sa church. Okay, ako ang pastor sa church. Nagpalit ko og BMW. Nakasakay ko 4 million nga BMW sa Cebu.
Lami ay marakog nas hotel. Okay? Ako ay pastor sa church ha. Ako ay pastor sa church. Karon si Jepte, no? Nalain sa ako. Kay unsa man ni si pastor, asa kanya gigamit ang kwarta, basig amo ng kwarta. No? Basig amo ng kwarta. Basin akong kwarta gigamit gikan sa akong igsuon sa gawas sa Amerika gitagaan ko niya kwarta, no? Basin dili to kwarta sa church, pero nalain siya nako. Karon sayang kalain sa ako, so nagbato na siya kalain. No, kahawaon na siya sa church kay unsa man ning pastora ni, no? Reality ni. Karon si Jepte nanabi kay Tubi, tapa dito bi. Iyang gitabi si Tubi kana si pastor, sayang atong hatag nga tithes. Kay ngano man, ang kwarta, tuara padung sa iyang gwapong sakyanan. Okay. Ako man ang pastor, no? Adto ta sa accountability. Si Toby, nalain ako. Sa iyang kalain sa ako, di na siya mohatag og tithes. Di siya mohatag og tithes kay gihiluan ni Jepte. So karon, si Toby, si Jepte, accountable sa iyaha. Nasi tulubagon kay wa na siya nihatag og tithes. Manubag siya sa Ginoo kay iyang gihiluan si Tubi. So dako kay kag problema kay imo kong gilibak wa pa ka naklaro sa ako. So si Tubi karon nagantos na siya, nagpalayo na siya, wa na siya nagsimba, nihawa na siya sa church tungod sa iyang pagka marites. Accountable siya sa Ginoo adto. Okay? Karon ang iyang kalain sa ako, kani si Jepte, nalain man sa ako. Ang iyang kalain sa ako, siya, na accountable siya sa Ginoo, sa iyang kalain sa ako. Kaya nganong nalain siya ako, ako po, accountable po ko sa akong gimo, nganong nagpalit po kog mahalon nga sakyanan, nga daghang mang tao galantaw sa ako. Kung accountable ko nga person, i-convert ko na lang tong kwarta, what if kalipay gud nimo gihatag ra man na tinuod pero kay naguna-huna man ko sa mga tao para di mas tambol, accountable ko sa inyo ha. Kay ngano man ngano nagpalit kog sakyanan nya kamo gabaktas, manubag ko sa Ginoo. Okay, so kay manubag man ko sa Ginoo, dapat ang akong accountability sa Ginoo, pulihan ako tuog ordinaryo nga sakyanan. Sige te, basig na kayo masuggest. Ay, kay mahalon man. Yang reason, di giday pwede mo palit og mahalon, hinatag man. Pwede, pero naamang ko'y accountability. Mas mayo pa, gamay na lang para ma-preserve mo kay accountable ko sa inyo. Kay basin, kamong tanan mas tambol na ko. So, na ako'y sariling tulubagon sa Ginoo, siya na ako'y sariling tulubagon sa Ginoo, siya na ako'y sariling tulubagon sa Ginoo. So, kitang tanan, natay individual tulubagon sa Ginoo, nganong nagluod po kaniya, nganong po ikaw, nang lain po kanako, mga tubang tatanan sa Ginoo. Pero kita nga accountable dapat, no? Si Jepte karon nga na siya kalain sa ako, manuba, ang imong submission sa ako, accountable, ang imuhang kalain sa ako, accountable ka sa Ginoo, ako accountable po ko sa Ginoo sa imo, kay nganong naghimo kog ak nga makadamay ninyo ha. Ang tawag ana, tulubagon. So karon si Tubi na backslide na. Kay tungod sa tao nga wa naglantaw og accountability. Okay, kana lang, daghang salamat sa inyo ha. Unsa dong sakyanan dapat paliton? Sige. Ang latest model karon, no? Anyway, actually, wala man gyud gitawag na tug unsang klase nga model. Na gitawag ana sa Latin nga negustibus non disputandum. You can do everything but make sure no one will be stumble. Ana lang good, no? Pwede man ko magsakyanan og latest nga modelo, pero mas maayo dito ka sa lower nga model, ato ganing pastor si kanan magay na yang sakyanan, di ba? No? Kay kung kani atong pastor wa ni naglantog accountability, basig latest titanium nga Ford ni iyang gigamit, di ba? Oh, that is 2 million. We will give an account to God. Amen. Palakpakan nato tong buhi nga Dios.